On this episode, we're talking about love. For the second time around. And we are also talking about the realities of dating. And we are playing some games of love. So, let's go get our sexy on and get this hot date started. Get ready For a gay time. with Bex friends Mel. And Jonah. Welcome to the Bexters Podcast. Ano na, Bex? Ano na? Catch up sesh na! Join lalo ng Chumiklaboom. At magbeklaan di Techuar sa Bexters! The Mel. And Jonah Show. Together. Yes! Hello! Hello, Happy New Year! Happy Chinese New Year! Correct. Kamusta naman ang mga putukan ng mga Chinese? At ang mga tikoy, ilabas ang mga tikoy. Charet, naswerte ba kayo ngayong taon? Siyempre, hindi natin pag-uusapan yan. Dahil papuso na ang eksena natin. Correct. Ang episode na ito ay nakalaan para sa araw ng mga puso. Kaya nga ang laki ng Correct. puso ko. Pero at saka sakto naman talaga na ang airing natin is Feb 14 na. Pak na pak. Diba? Pak na pak pati yung namin, aura today. Pero kala mo naman talaga. So, anong ganap mo sa Valentine's Day? New Year din. Same. Same, nothing new. Charis. Ayun bago kami tumuloy-tuloy sa mga pagputok ng araw ng mga puso, gusto namin mag-thank you sa lahat ng mga nag-tune in Correct. sa pilot episode ng Bexters na video. Truly. At talaga namang lalo na yung last episode natin with Princess, madaming nag-message na sobrang natuwa sila dun sa episode because it's like Informative. yeah, pero funny pa din. Oo, tas ganyan. inspirational at the same time. True. So, ayun, maraming salamat sa nag-tune in at saka sumuport. Kaya kayo din, kung meron kayong gustong gawin sa life, ituloy-tuloy nyo lang. Basta make sure na kayo ay consistent para maging successful din kayo like Princess. Pero at like Princess, if feeling nyo meron kayong gustong i-share at meron kayong kwentong kapupulutan ng kahit anong mapulot natin, message nyo lang kami, baka pwede lang natin gawa ng paraan na makasama namin kayo here. Oo Why nga. not? Samahan nyo kami sa aming humble pod na kung ano-ano na lang ang pagde-design ng ginagawa namin. Correct. Na kala mo naman talaga, lakas maka-classroom. True. Ayan, at maraming salamat talaga sa inyo kasi mas na-inspire kaming gumawa ng kabog na video episode. True. Diba? Effort Mga na effort. Hindi mo Kala mo nakikita masyado sa likod. Sharon. True. Pero ito talaga ang nanalo. Itong puso na ito. Pero, Ayan. So, ikaw, meron ka bang ganap ng Valentine's Day? Dahil tinanong mo ako sabi ko, New Year, ikaw. meron naman, work pa din. As patuloy yung pagiging alipin ng salapi. Correct. Pero date. Baka wali. Malay mo naman na dumating si Mr. Right bigla. Charis! Wala, kailan. Charet. Ayan, at dahil dyan, bago pa tayo kung saan mapunta, Bex, True. kaya tuloy-tuloy na natin to at mag-share na tayo ng mga Baklita. ang mga balitang bakla. Ayan. Ito na nga, baklita. Ano nga pala, before we proceed with this baklita, yung last episode, we really tried our best to Produce record the baklita. a baklita. In the Pero, future. talaga, nag-struggle kami. And sorry din if medyo struggle tayo sa mga technical and mga audio kineme kasi nga, we're still starting with the video thing. So, we're still trying to figure things out. Ganyan. Nakakatawa lang kasi last episode, nasabi pa natin yung grabe ang mga baklita, pero wala namang baklita. Pero ito na, pag-uusapan na natin yung mga Correct. powerful na baklita. So, moving forward, mga Bex,
ang segment namin na Baklita dati, sobrang updated yan, time to time. Yeah. Kasi nga, parang before the air of episode, nakukompel na namin lahat ng news by True. then. Ngayon, since video podcast na nga ito, and it takes some time to air, ang mangyayari niyan, parang catch up na lang to ng mga Baklita for the past week bago nag-air itong episode na ito. So, ganun na po mangyayari. Ayan na, nagsiset na ako ng expectation kasi baka umasa kayo. At saka hindi naman kami magbabaklita ng mga buwan na nakaluma na ano. Oo, parang mga ilang araw lang naman at ilang linggo. Kasi nga, 2 beses lang po lumalabas ang Baxters buwan-buwan. True. Ayan. So, ano na nga bang ating unang baklita this week? Pure explanation of Baxter's news. Charing. Hindi. Siyempre, unang-una na dyan, I'm pretty sure kayo din ay updated sa mga naganap sa Grammys. And one of the highlight was Jay-Z for being awarded as Dr. Dre Global Impact Award. And of course, I'm not sure dahil nga maraming haters, may it have an impact to you or not, pero I think he had an impact with his speech. Taro. At talaga namang binigyan siya ng award ng Grammys, in-award niya ang Grammys. Why not? Why not? Mag-awardan sila. So, Correct. ano ba yung naging content nung speech niya, Bex? Kasi parang mas alam mo to bilang alam mo na, Beyonce. dahil first husband siya. First husband! Presidente pala si ate. Hindi, parang ang pinaka-point lang nun is parang about the system of the Grammys. It's not necessary. Siyempre, ang pinaka-prime example na binanggit niya doon is si B. Kasi, siyempre, yun yung parang, hindi, alam mo yun, parang, yun yung pinaka-close na person na pwede niyang gawing example na, ito yung tao na may pinakamaraming awards sa Grammys ever. Pero wala siyang album of the year. Parang, it doesn't make sense, right? And, parang after that speech, dun lang lumabas yung mga news na parang dun lang na-track ng mga tao na, oo nga no, 25 years na since may last na nanalo ng album of the year na black artist. So imagine ilang years yung ilang iconic black artist na yung dumaan sa 25 years na hindi naka-album of the year. Whitney Houston, Mariah Carey, sino pa ba? Usher, Alicia Keys, yung mga recent din, Rihanna, Frank Ocean, ganyan. Ang daming mga gandang albums na this year lang si SZA, parang for me, I think she deserved the album of the year. Mga parang na-snob si ate. Yeah, I mean, nominated naman siya, pero like, B, ilang beses din na-nominate si B for album of the year and always white yung nananalo. So, parang, what's up with the system? Parang ganun. Yun lang naman yung pinaka-point niya. Oh, and then, I will speak on the behalf of the bashers. Charing, kasi ito yung mga nababasa ko, Pero syempre, kung mag-comment na din kayo kung anong say nyo. So parang ang sinasabi nila, parang, this is not the right platform for JC to share that kasi nga nandun din yung anak niya on stage, parang bad example daw. And then at the same time, yun nga, syempre yung iba naglalabas dun, parang wala siyang utang na loob kasi nga dami niyang sinasabi, siya na nga yung inawardan, di ba? So parang weird lang. Tapos meron pa iba mga nagsasabi, ang bitter daw ni JC kasi nga, tawag nito, dahil lang hindi sila na-recognize, parang nagsasabi siya ng mga ganong bagay. Pero well, ito masasabi ko sa inyo, I'm not against with anything that has happened or what JC has said. Ang masasabi ko lang, we have freedom of speech. So, kung ano sinasabi nila, i-go lang nila yan. Kasi kayo nga, dami yung sinasabing pambabash dyan, manangailan ba sa inyo? At least sila, nag-earn sila ng ng tawag nito, ng more following. Kasi, pag mas pinag-uusapan, mas sumisikat. Kaya maraming salamat sa inyo. Kaya nga simula ngayon, i-bash nyo na rin kami. Gogi wog. Ituloy nyo. Pero alam mo, sinabi nagigigil kasi ako. Kasi parang, entitled ba kayo? Kayo lang ba may karapatan magsabi? Parang lahat merong karapatan magsabi kung ano man yung gusto nilang sabihin. And actually, feeling ko din yung madaming mga sinasabi, hindi nila napakinggan ng buo yung speech. Na what Jay-Z actually said bago siya bumaba was like, kahit hindi tayo ino-honor ng bonggang-bongga, umattend pa din kayo, mag-submit pa din kayo ng entry. Huwag niyong snub yung Grammys kasi kung i-snubin natin yung Grammys, hindi na tayo magsasubmit ng mga entry natin. Paano tayo lalo mananalo? Ito nga nagsasubmit tayo ng entries, hindi tayo nananalo. So parang ang gusto niya mangyari, kahit na ganun yung nangyayari, umattend pa din, pumunta pa din, isubmit nyo pa din yung mga album nyo for consideration, ganyan, para
alam mo yon, para hindi masabi na, kaya hindi kayo nananalo kasi hindi kayo nagsasubmit. Kasi wala kayo lagi. Best example dito si The Weeknd. Kasi, Oo. I feel for him kasi he did a great album for the past 2-3 years. Mhm. Pero talagang nasnub talaga siya. So, I feel sorry for him. So, since that happened, hindi na talaga siya umattend ng Grammys. Siya mismo ang nag-cancel sa Grammys dahil nga doon. Kasi syempre, na-feel niya na parang dineprive siya, parang natawag nito, parang racist feels kasi parang black ako, tapos ganda-ganda ng album ko, dami kong following. He was even recognized for being the most famous, I think from last year na artist and the most listened to artist. Pero bakit hindi siya nare-recognize? So, it's really frustrating. Kaya, when Jay-Z had that speech, hindi lang yon for Beyonce. Yeah. It's for everybody actually. It's for the black artist talaga. Oo. Kasi nga, biro mo over 25 years, wala nga eh. So, parang yun na yung parang naisip nyo na parang way to speak up on behalf of everybody. Correct. To represent the black community. Yun lang naman. At malapit na din ang ang celebration ng tawag nito ng black community. Actually, ngayon, February is Diba? Black History Month. Ayan, Black History Month. So, I think very timely yung ginawa ni JC. Pero, yan. Ano pang ganap sa Grammys? Ayan, moving forward, kasi baka sabihin nyo sobrang pro kami. Pero I'm just saying, we have freedom of speech, so let it be. Pero let us know on the comments or message nyo kami what do you think about it? Oo. Pag nag-comment kayo na masama din comment. Gagi. So, ayan. Syempre, next is si Fantasia na nag-perform ng tribute for Tina Turner. Correct. And sobrang, in fairness naman, kay sis. In fairness naman kay sis, ang power niya. Tsaka hindi full circle moment kasi Proud Mary kinanta niya, yun yung audition piece niya. Sa American. American Idol. Parang, di ba, like, 180. And actually, madami nag-expect na si B ang magti-tribute kay Tina Turner kasi yun yung mga hearsay before the Grammys. Pero kasi, parang feeling ko busy si ate sa bago niyang mga paganap. Correct. And, give chance to others na tribute na ni Beyonce si Tina Turner nung buhay pa si Tina Turner and she was there and nag-perform na din sila together sa Grammys before. So, yeah. So, push. So, and another performance na highlight, no, is si Dua Lipa, I just wanna say. Yeah. Yung kanyang performance of training session Okay. and Houdini. And that's the first time that she performed the training session because it's gonna be released anytime this week. Syempre, in time na yan sa sa release din ng Baxter's episode na ito. So, abangan nyo po yan. Napakaganda po ng ng bago niyang album, Lakas Maka-Gym, which is true. Kasi nga training session na ito eh. So, ang ganda ng performance niya, ang kabog, kasi ibang-ibang, hindi lang siya basta dance routine eh, meron siyang mga ibang ginawa. So, at saka gusto ko yung package yun nga. na binuhat-buhat. You like that? Very ASAP. True. At saka, in fairness kay ate, talagang she really worked hard to learn how to perform and own the stage because she wasn't like that before. Before, Dua Lipa was like really stiff on stage. Hindi naman sobrang stiff, pero alam mo yun, kulang siya sa stage presence. Hindi, at saka dancing skills din. Meron nga siyang actually feeling ko, kaya niya kinareer yung pag-dance lessons dahil labas siya dun sa isa niyang performance, yung para siyang sharpener na yung gano'n na dance. Tapos labas siya ng bonggang-bongga, tapos feeling ko after nun, talagang kinareer na this is yung pagiging dancing diva niya na. Oo. So, I'm so proud of her kasi talagang ang laki ng improvement ni girl. Kaya yan lang po isa sa masasabi ko pag meron kayong gustong i-learn, push kasi lahat ng bagay na learn. Parang lang, word of the Bex. O, di ba? Saka hindi, bet din ng red hair ni Siza for this era. For this era. Gumagawa talaga siya ng trademark niya yearly. Nagbabago siya ng hairstyle, nagbabago siya ng look. So, lagi siyang, she is always comes in with something new. So, talagang you always look forward to her kaya di siya nakakasawa. So, good luck to your album release and hopefully magagandang iyong mga tracks. Just like your previous album. True. Ayan, another item in this baklita is Taylor Swift winning the album of the year for Midnights. Eto medyo madaming talaga backlash for this kasi madaming like myself. I like Taylor, I like the album Midnights. Pero iba yung SOS by SZA. Parang mas deserve talaga na like
ewan ko, body of work, production-wise, ganyan. Mas maganda. For me lang naman, I think. And actually, madami din naman ako nakita on Twitter or X na same sentiments. Ang nakikita ko kasi dito is parang yung sa mga bagong tao. Bagong tao. Sobrang feels kong tanda ko. I mean, with the Gen Z and everything. Parang they thought kasi Grammys is for people who have listened to the music. Yung talagang malaki yung naging impact ng music sa tao. Yun yung feels ko, mga Bex. Kaya ganun. Kasi parang, sino ba si Ziza? Parang ganun yung mga Nanay ni Crispin at ni Basilio. So, parang yun yung mga ano nila, yung mga hanashi na nakikita ko online. So, kaya feel ko na parang ang daming parang overprotective with Taylor Swift. Kasi nga, syempre, siya yung top global artist, lalo na sa Spotify. Siya yung talagang pinuntahan na concert, yung Eras Tour, which has been really successful, which we don't, condemn. So, alam mo yun. So, parang ako, tawag nito, wag tigilan nyo na yung mga negative, hanashi. Hayaan nyo na lang. Kung nanalo si Ateng, edi go. Tapos kung bet nyo si Ziza, edi go din. Wag nyo nang awayin yung mga supporters ni Ziza. Kasi dami pa nangaaway di ba? Actually, another issue with this is yung nanalo siya ng Album of the Year, which was presented by Mother Celine na talaga naman. Oh my God, hindi ko in-expect na. Ako din, it was a shocking after nung last natin appearance. baklita na hirap na baka hindi na nga makabalik si ate mo anytime soon sa eksena and bilang nandun siya sa Grammys. Sobrang shocking. And yun nga, another issue kasi nga parang pag-akyat ni ate mo Taylor, kinuha niya lang yung award. Parang hindi man niya nang in-acknowledge si Celine on stage. Tapos sinila niya pa si Lana. Doon ako nabaliw. Mga Bex, doon ako medyo nabaliw. Kung alam niyo kung napanood niyo yung tawag nito, yung footage kung saan nanalo si Taylor Swift, talagang co-nominee din niya si Lana. So parang hinatak din niya, okay, fine, besi-besi kayo, pero nakakaloka yung paghatak mo kay Lana. Parang kung gusto mo siyang i-recognize, okay, i-recognize mo siya. You don't have to pull her up on the stage para lang i-recognize. Kasi parang I feel like Lana was feeling uncomfortable in that situation. And then at the same time, as a fanay ni Mama Celine, parang, girl, Celine yan. Bakit parang hindi mo Ba't parang wala lang sa'yo? Parang, siguro nga, sobrang excited lang ni ate girl. Kaya, at saka, in fairness nawala naman, sa isip niya. may picture naman sila backstage na magkayakap sila. Oo. And feeling ko lang talaga na-excite si ate mo, Taylor. At saka feeling ko din enga na si Sis by that time. Kasi last award na yata yun or second to the last. So, baka na si ate mo, Sis, nakainom na. Pero, feeling ko din, kaya din, ang laki nung nag-ignite lalo yung issue kasi nung si Miley ang nanalo, na present ni Mariah, grabe yung pag-acknowledge ni Miley kay Mariah. Correct. Paano yung trinato ni Miley si Mariah on stage. Tapos after makikita mo si Taylor, ganun lang yung ginawa. Feeling ko doon lalo lumaki yung correct. And at the same time, we all know that tawag nito, Mother Celine is ill. Mm-hmm. So parang girl, for you not to recognize that, for her to be there, parang yun talaga yung naging malaking issue sa mga fanay. Kaya gets naman yun. Kaya kaya sa mga fans si Taylor, huwag kayong magalit. Oo, true. Hindi naman, nobody's perfect. Ganyan. Oo, correct. Wag nating yung mga hindi maganda masyadong mga behavior, ganyan. Ayan. And also, nabanggit din natin si Miley Cyrus winning finally her first Grammys ever. Correct. First 2, ganyan. And in fairness naman, ganda ng performance niya. Girl, sobrang I love Miley for this era. Kasi before, I admit, hindi ko talaga siya bet. Same. Hindi ko talaga siya bet. Tapos eventually, nung parang nag-evolve na siya from Malibu album to this album, yun nga yung With Flowers and Used to Be Young na track. Parang, it's a total different experience of Miley Cyrus. And very genuine talaga si Ateng. Kaya sobrang, naging malakas yung impact niya doon sa pagtanggap niya ng award at saka sa mga tao. And then, yung connection mo sa kanya, kasi nga, ang genuine ni ate. Tapos yung acknowledgement nga niya, like Melo said, kay Mariah, winner yon. Kasi talaga na-compare niya pa yung Butterfly, nakakaloka. Saka hindi yung in fairness sa performance na feeling ko in a way, it was a tribute to
Tina Turner. Hindi head-on na like nung ginawa ni Fantasia, pero yung the way she dressed up and yung attitude niya sa performance, it's giving Tina Turner. Correct. Kaya talagang in fairness naman kay Zizi, ang ganda ng konsepto niya this time. Correct. Sa performance and everything. So guys, kung hindi nyo pa napapanood yun, watch nyo na. Taro. Ayan, move on naman tayo sa ating next item which is ang Oscars. Ayan, more awards. An award season kasi talaga ang first quarter of the year. Expect nyo na Grammys, Oscars, lahat yan. Susunod na nga dyan, MTV, charis. Yan. So, mangyayari ang Oscars on March 11, 2024 and it will be hosted by Jimmy Kimmel. And yan. Ang pinakamaraming nominations ay ang Oppenheimer with 13 nominations. Correct. I'm excited for this Oscars. However, syempre meron pa rin akong naki-question dito. Like, bakit nga, like for example, yun nga, yung Barbie, hindi talaga siya na-recognize at all. Meron namang nominations. Oo, pero like, for example, like si Greta Gerwig, and then si Margot. Si Margot, hindi siya na-nominate. Pero yung, si Ryan Gosling, si Ken, nominated for Best Supporting Actor. Best Supporting Actor si Kuya. So, power, diba? So, parang, napanood nyo ba yung Barbie? Pinanood nyo ba bago kayo bumoto? Kasi, binuboto yan yung nominations and yung kung sino mananalo by the members of the Academy. So, sila-sila din yan. Sila-sila din mismo yung bumoboto dyan. Correct. So, yun. Medyo lang, parang, napinanood nyo ba? Parang prove lang nila yung point ng movie na it's a man's world. Yeah. And it's really saddening kasi marami na naman din tong bashers. Nakakaloka. Bashers in a sense na nagsasabi na pang-blockbuster lang to, hindi daw to pang Grammys, mga ganun actually, yung dahilan. Oo, nandun na tayo. Pero, sino ba gumawa ng ganong kind of film? That's the point. Actually, if babalikan yung episodes ago, like siguro months ago na nung nag-Barbie review ako on this podcast, sinabi ko doon na I don't think it's gonna be an award-winning kasi super hit movie niya and usually pag mga ganun ka patok na pelikula hindi na nanalo sa Oscars or hindi man lang nanonominate. Yung mga sobrang mainstream. So, I kind of expected that but kasi grabe yung performances naman talaga. So, ayan. So, medyo disappointing lang na Greta and Margot weren't nominated for their specific categories. Okay, I think naman kahit sila manalo, pero yung manominate ka lang is the enough acknowledgement. Oo. Pero although I think Greta is nominated for the screenplay and Margot I think is nominated for the production. Best Picture. Yeah, Best Picture. Pero for the actress and the director, na-snub sila. Okay, well, at least si Lily Gladstone ay nominated and she is the first Native American to be nominated in the category of Best Actress. This is from the movie Killers of the Flower Moons by Martin Scorsese na hindi naman na-nominate si Leo, nakakaloka. Which hindi ko din matanggap. Kasi every movie that Leo is there, Leo is always nominated. So, parang nadidisappoint ako sa part na to at hindi ko din alam kung bakit hindi siya na-nominate. We don't know. Hindi ko pa napapanood eh. Hindi ko pa rin siya napapanood. Pero kasi, from the trailer, from the reviews that I've read, kasi ang haba nito guys, kaya hindi ko pa napapanood. 3 hours to. 3 hours. Wala akong time tumambay ng 3 hours. Hanggang lang ako, 1 hour, 30 minutes to 1 hour lang ang kaya kong itambay para manood. So, ayun, moving forward. Ang sinasabi ko lang naman is, nakakapagtaka kasi nga, whenever Leo performs, talagang at par naman talaga siya at sobrang excellent. And the partnership with Martin Scorsese is always, is always perfect for me. So, parang di ko lang ako makapaniwala na hindi talaga. So, tignan na lang natin. Anyway, Leo doesn't have to prove anything because he already won an Oscar before for the Revenant movie. Finally. Oo, finally, after how long? So, ayun. Yan. So, magpe-predictions kami kung sino yung mga bet namin manalo on future episode bago mag-Oscars. Ganyan. Correct. At tatry ko din mag-catch up sa mga Correct. Hindi pa kasi namin napapanood talaga lahat. So, sa Oscars.
kailangan mag-invento kami ng mga bet namin. Correct. So, Oo. watch muna namin and then tsaka kami magpe-predict ng mga winner na. At dahil magwa-watch kami ni Bex, magli-leave ako sa work. Charet! Kasi guys, sobrang talagang tight ng schedule So, namin. true. Well, even this episode that we are recording, it's so tight na napakaikli lang din ng oras. But we Correct. make time because like Princess also said, you have to be consistent if you want to True. if you want something to prosper. So, ito na nga yun. Isa to sa mga na ginagawa namin. I'm just really, really proud since we started from last year na tuloy-tuloy talaga kami. Correct. Kahit haggard kami. Pero, at saka hindi, ito yung aming kumbaga, hinga. Oh, from everything. Uy, thank you sa mga singit ko lang, sa mga listeners natin. I think they're still there Yeah. around the world. Yeah, true. Oo. Fair naman. Parang sa USA, consistent. sa Canada. True, yeah, Ayan, yeah. sa Oman. Hello. Oo. Hello. Ulit ngayon lang kami nakapag-hello. Ayan, mag-hello kami live in person. Ay, Hello, ayan, mga video. Hello mga listeners, maraming salamat Tuloy-tuloy True. natin to 100K. Ayan. Correct. Siyempre, meron din tayong listeners sa Europe. And winner na nga. Ay, winner na naman ako. Diyos ko. Hindi winner ang news na to. I mean, winner na marami nakikinig sa amin sa Europe from France, Germany, and Italy. Thank you. Alam mo, minsan ayoko na talaga magsalita. Ikaw na nga, Bex. Ayan, ito na nga kasi ang next natin na Na winner. Ng baklita na hindi winner Ayan, na-diagnose niya with cancer si King Charles. Yan. So, wala pang 1 year wala nung wala pang 1 year mula nung tawag nito. Nakoronahan siya bilang hari ng United Kingdom. At hindi po ito winner na balita. Sorry Taro. na. Ayan, sabi dito is enlarged prostate yung nakita sa kanya, but it's not prostate cancer. I think hindi pa nila dinidisclose in public kung ano talaga yung specific cancer, but they said it's cancer. And yun, nagsimula na daw ito ng si King Charles nagsimula na ng regular treatments. Yeah. And postponed lahat ng kanyang public engagements. Ganyan. Oo. And ayun, King Charles, laban mo yan. At syempre, ang pumapalit sa kanya ngayon ay si Prince William. True. And if masigpay si King Charles, si Prince William is probably likely to be the king of UK. Oo. And then sunod na si Prince George pag nategi pa si True. And medyo bagets pa si Prince William. So feeling ko if ever mahaba yung reign niya. Correct. Mahaba yung reign niya. And then sana maging okay naman yung pamumuno niya. Pero meron siyang video na recent, I think kahapon ko lang nakita yun na mukha siyang zombie, as in ang itim ng under eyes niya, and nakatayo lang siya, naka-ascend attention siya, pero nagsusway-sway siyang ganun. Feeling ko kasi nga dahil syempre, yung pinagdadaanan yung family. And I think nag-surgery si Kate Middleton. I don't know what for, hindi ko na Oo. Basta meron din health condition na pinagdaanan si si Kate. Actually, ang dami ko din nakita na sa TikTok ko kasi nakita yun. Ang dami ko nababasa doon na may sarili silang diagnosis na ganito yan, ito yan. Pwede bang may pinagdadaanan yung pamilya, malamang hindi ka normal, 'di ba? I mean, you're not at your best. You will not, 'di ba? That's true. Hindi ko ba maintindihan sa mga taong to. Pero okay lang yan. Sumisikat sila dahil sa inyo, like I said. Di ba mas weird if makita yung kaka-announce lang na may cancer yung tatay niya tapos yung asawa niya kaka-surgery tapos naka-smile siyang gano'n. Correct. Gaga ba kayo? Ayan. Nanggigil. Tarot. So, ayan. Ito na, magpunta na tayo local showbiz. Oo nga, alam ko na uumay na kayo. Puro kami global. Kala mo naman tagadong kami. Pero ito, syempre, meron kaming baklita na ma-enjoy nyo ang news na ito. Lalo na sa mga fanay ng drag. Correct. Ito na ang my God, OMG! Marina Summers on Drag Race UK versus the world. Correct. Alam mo, hindi ko to in-expect. And I'm so proud of her talaga. Well represented ang Pinas. Alam nyo ba na nanalo siya sa episode 1? Correct. Nilamon niyang episode. At para sa mga alam kasi hindi naman lahat nanonood ng Drag Race. Well, ang RuPaul's Drag Race essentially is a competition for drag queens. Ganyan. Ano ba yung drag queens? Siyempre, tatanong ko ano ba yung drag queens? Mga, alam niyo na yun. Mga bektas na nagsusuot babae at nagpe-perform. Taro. Ayan. So,
Then, may RuPaul's Drag Race, which is yung sa US. And, syempre dahil sobrang sikat niya, meron na ding All-Stars. And then, Nanganak ng Drag Race UK versus the world. Hindi, UK muna. Ito yung Oo. UK, after ng All-Stars, nagkaroon na ng Drag Race sa iba-ibang bansa. Correct. Thailand, Philippines, UK, ganyan. And then, parang pinaka-All-Stars ng UK is UK versus the world, which is, ang concept niya is, majority of the cast of the contestants are from the UK, and then the rest is from all over the world. So, ang representative natin for this season Si is Zizi Marina Marina. Summers, which is the runner-up ni Precious Paula Nicole nung season 1 ng Drag Race Philippines. Correct. Ayan. At ang grand prize dito sa UK versus the world is 50,000 pounds, which is Yes. nasa 3 million pesos, I think. Oo, Ayan, 'di ba? pasado. Sana talaga manalo tayo kasi iba-iba yung kalaban natin diyan. Nandiyan na po ang UK, of course, Spain, France, Holland, USA, and Australia. So, Correct. 'di ba, nakaka-proud, isa tayo sa mga competitor dito sa drag race na ito. At hindi lang basta competitor. Main competitor si Marina. Oh my Correct. God. Kasi nga first episode pa lang nagpasabog na agad si Akila. Tsaka nung pag-entrance niya talaga namang sanabi niya, colonizers, it's time to give them the chop na on BBC. Oh my God. Correct. The audacity. Pero I love it. I love it also. So, good luck sa iyo, Marina. And hopefully, makachika ka namin dito sa Baxter. Pero actually, I was rooting for her on season 1 sa On Drag Drag Race Race Philippines. Philippines. Pero in hindsight, buti na lang din. Hindi Hindi siya nanalo nanalo. si doon. Kasi kung nanalo siya, di siya makuha sa, Yeah, sa true. All-Stars na yan. So, ayun. Congratulations in advance. Correct. Ayan. Ano pa bang mga nangganap sa Pilipinas? Siyempre, usong-uso before natapos ang episode natin. And even the start of the episode, nag-wrap up pa tayo ng mga naghiwalayan. Correct. Remember, nakakaloka. And another issue. Diyos ko, nawawala na mga puso sa balon na ito. Another issue po ng hiwalayan, si Bea Alonso and Dominic Roque. Yan, hiwalay na daw. Laban ba? Although wala pang statement directly from them by the time we're recording this, wala pa silang official statement. Correct. Pero ang mga statement ay galing po sa mga maritesa ng showbiz happening. Yeah, from kay Mama Ogs at kay Tito Boy. Oo, syempre ako kay Tito Boy ako. Parang feel pero- na feel ko naman. Tsaka si Mama Ogs, parang turo naman lagi mga hanashi. Pero Correct, syempre, correct. we still need the valid tawag For the nito, confirmation. For the confirmation dun sa mga taong involved like kay Correct. Dominic and kay Bea. Kasi ang daming pumuputok na balita like because of the prenuptial, because of tawag nito, yung si babae daw ang gumagastos. Yung mga Correct. ganyang issue na True. lumalabas. May jowa daw na politician to si Dominic na Bekta siya. na oo, ganyan. Ganon. So, huwag tayo masyadong mag-speculate. Actually, ayoko, isa yun sa mga hindi ko magets sa Philippines. Actually, even sa ibang bansa, may ganun din sigurong culture. Meron din. Yung ganun din yung nangyari sa Katniel, yung masyadong, yung mga fanay, masyadong invested sa relationship ng iba. Na like, girl, hindi kayo part ng relationship. Huwag kayong mag-decision. Correct. Pero thank you nga. Kasi sumisikat sila. Kaya, Gusto ko yung na-onside ka ng bashers. oo. Kaya tuloy-tuloy nyo lang. Masaya kayo, di ba? Oh, tuloy Yun. nyo. Ako kasi, actually, Kasi, hindi naman kayo maman, sila yung mayaman. actually ako, meron akong, ewan ko bakit ako, maybe I'm just weird. Pag may mga gusto akong love team, tapos nagiging sila in real life, nawawalan ako ng interest. Parang Oo. ganun. At dahil dyan, thank you sa balloon, sa pagtakya, ng paghikab Ng ko mga dito. kantok. Ayan, ito pa sa Milby and Catriona Gray daw, hiwalay na din. Which is supposed to be engaged na sila. Although, sinabi naman na, I'm happy. Kasi feel ko talaga bekta si kuya. hindi, sinabi niya hindi daw hiwalay. Ang nag-speculate lang yung mga tao kasi parang ilang events nakita na walang suot na sing-sing Engagement ring, si Kat. So, parang nag-assume na naman ng mga marites. Mga tao. So, yan. Pero sinabi naman ng I think road manager ni Catriona yung kinausap nila. And sinabi na it's not true. Tuloy ang kasal. Okay, fine. Basta ako, Day, pag nagiwalay kayo, perfect. Dami dyang fresh sa sa US, Europe, and everything. Go mo na yan, Correct. si Catriona, bilang, Diyos ko, Miss Universe ka. Imposible hindi ka pinag-aagawan. Pero, Ayun lang.
Yun lang masasabi ko, sorry Sam, but I feel you're a Bectas. Ako yung mga premonition mo pa naman. Una. Guys, alam nyo, minsan natatakot na ako magsalita. Kaya nga yung balita kay King Charles, hindi na ako masyadong humanashi kasi baka mategi, magkatotoo pa. Tignan Alam yung nangyari kay Tony Fowler Oo. sa Text ko magkwento. May episode kami ng, ito yung mga panahon na, na kinasuhan si Vice, ay gustong kasuhan si Vice, tama ba? Or kinasuhan siya ng kapisanan ng mga social media broadcaster. Parang ganun kineme na about dun sa cake nila ni Ayon, ganyan-ganyan kineme. Dahil nga malaswagan yan. Tapos sabi ni Bex, bakit hindi si Tony Fowler try nyo din kasuhan kasi online din yung mga hanasya-nasya. After a week, guy kinasuhan si Tony. Pinapa-aresto na nung nakaraan lang. Pero I'm not happy with what happened to her kasi parang hindi lang naman siya yung maraming, mayroon kumbaga parang may mga tao pa na mas malala ang ginagawa kaysa kay Tony Fowler na talagang your life is at stake. Si Tony, ang nangyayari lang naman is nag-iignite lang ng mga taong manyak. Yun lang naman yun. Enabling. Mga taong libog, ganon. Ano naman yun? Normal na yun. Pero syempre, hindi nga siya maganda tignan lalo na pag may mga batang involved. Pero kung sa adults, okay lang naman. Pero kung may mga bata na, like for example, sa YouTube, syempre very accessible to sa mga bata. Doon na post yung mga videos niya na ganon. Syempre, pati TikTok, very accessible yan sa mga bata. Kaya nga, 'di ba, with the recent chika ko na lang to side note for Baklita. Sorry guys, ang haba kasi ang dami nangyari at saka matagal kaming hindi nakapagkita ni Bex, so wala namin talaga kaming hanas. So, I don't know if you guys know this recently, but CEO of TikTok, CEO of Meta, like Mark Zuckerberg, and everyone who's involved with social media, na meron silang kinakaharap ngayon na kaso from US Senate na parang sinasabi na grabe nga daw yung nangyari sa social media, na tipong may mga nawawala, merong mga tawag nito, na-violate, na harass because of online, ano daw ba ginagawa nila. So, alam niyo yun, so malaki talaga impact ng online to everyone. Pero, responsibility ito ng magulang. Taro, that's what I was about to say. Huwag niyo pong sorry, sinama ko na to kasi nga related kay Tony Fowler bilang online influencer. Yeah. Kung napapanood yan ng mga bata, yung kay Tony Fowler, and kung na-involve ang anak ninyo, lalo na yung mga bagat sa mga online dating na yan, yung mga nagpapahingi ng mga explicit photos sa mga anak, hindi po kasalanan ni Mark Zuckerberg or nino man. Taro. Kasi ginawa lang nila na advance ang ating technology for us to connect in a different way. Actually, it made our life easier. But the thing is, marami talagang mga abusers. So, wag nyo po sa kanilang isisi. Hindi ko sinasabi sisi nyo sarili nyo, pero dapat nasa inyong responsibility of guidance na, hanggang ito lang ang pwede mong i-open or hindi mo pwede i-download tong app na to. Yung mga ganon. Correct. Kayo mismong kumausap sa anak ninyo. Be open with your children. Kasi yung mga bata, takot sila mag-open eh. So, kaya sila nagiging biktima ng ganon. So, abangan natin sa mga susunod na baklita kung ano mangyayari sa kaso na yan. Ayan. True yun. Huwag niyong iasa sa content creators na Siyempre, like, if ang brand mo is sexy, o kaya sexy yung katawan mo, edi yun yung gagawin mong brand. Parang huwag mong iasa yung responsibility na i-censor nila yung mga sarili nila. Of course, siyempre, there's always limits of what you can and can't do on social media. Pero para limitahan natin yung ng bonggang-bongga yung mga ganyan, dapat lalo na if ang concern nyo is yung mga bata, dapat nasa parents talaga or guardians yung responsibility na anong content lang ang pwedeng i-consume ng mga anak nyo. Okay. Kayo yung mag-regulate, not the content creators. It's just like the movies, yung mga pelikula. Lahat naman ng mga pelikula nagsushowing sa sinihan, 'di ba? Kayo ang nagde-decide kung papayagan yung manood o hindi yung mga bata. Ganon din on social media. Correct. And take note, gumawa naman ng way. Like for example, si Mark Zuckerberg for Facebook. Merong Facebook for kids. Yeah, at saka YouTube. Namomonitor yun ng magulang in a sense na nakikita nila sino yung nagchat-chat, sino yung nag-ano. Bakit hindi nyo gawin yun sa anak nyo? Taro. Diba? So, nakaka-eloka lang yun sa US talaga. Tapos ang racist niya pa dun sa Correct. sa CEO ng TikTok. Ang Hanashi, are you Chinese communist? No.
No, I'm a Singaporean. Dahil pinipilit niya talaga, nanggigigil ako. Like, Panoorin niyo yung video na yun. Hindi nagtitink ng right? Ano ka? Bobonics? Hindi na grade 2? Charing. Yung, alam mo, itong mga taga-US na ito, minsan masyadong entitled. Charot. Though I work in a US company, but still, some of them are still entitled. So, ayun, bago pa kami mapuno ng galit, dahil marami kaming naipon ng mga baklita, break muna tayo. At marami pa tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng Baxters! And we're back! We're back. Ayan, ito na usapang puso, ganyan, harot. Puso, ito. At kung alik ko dahil nga Valentine's Day. Because love is all you need. Wow. Nantara may props. Correct. May cue card, pero walang nakasulat. Charit. Correct. Ayun na nga, mga Bex. Kayo ba, ano bang experience nyo pagdating sa puso? Meron ba kayong most memorable date ever? Ikaw, Bex. Siguro ako, Cheers! Vodka po ito. Charit. Charit. Lang. Pinaka-memorable date. Siguro na nag-intramuros kami. Intramuros. Oo. Sino ito to? yung matagal na to. Sino to? Kilala ko ba? Hindi. Kaka-graduate ko lang na. Kaka-move ko lang kasi sa Laguna ako nag-high school. And then, sa Manila na ako nag-college. Pero, actually, magulo yung life story ko. Elementary, Manila. And then, high school sa Laguna. Tapos, college, Manila ulit. Ganyan. So, parang kakabalik ko lang ulit sa Manila. Ganyan. Tapos, inikot na ako sa Intramuros. Bagets pa ako nun. Pero, ka-age ko lang naman din yung ka-date ko nun. Yan. Memorable lang kasi parang first time kong makapag-date ng ganun yung eksena. Yung parang tourist effect. Ganyan. Love it. True. Ikaw, anong? Nangyari to sa Valentine's or hindi naman? Not necessarily. Yung sa akin, hindi din naman Valentine's. Pero, it's memorable because naging successful. Kaya tuloy-tuloy po ang putok. Charis. Hindi, ito yung yung sa ko ngayon. Sa present. Charet. Hindi, kasi ito yung ano bang eksena namin. So, nakita kami sa isang place kung saan malapit yun sa office. Siyempre, di ko na-disclose kung saan. Tapos, nag-dinner kami. Tapos, after New Year. Gusto mo yun? After New Year. Ganun. So, akala ko nga, nung nangyari yun, sabi ko, mukhang wala na to. Kasi same lang din naman katulad nung sa iba. Alam mo yun, yung parang after Anes, ligwak. Naget na ang mga dapat mag-get. Oo, naget ang dapat mag-get, ligwak, ganon. Pero hindi. Tuloy-tuloy lang po ang laban. Ganyan. Parang nagustuhan ng serbisyo. Correct. Kaya nagtuloy-tuloy po. Kaya naman return customer ang ganap. Correct. Naaabot na po ng 2 years. Fuck! Ganon. Love it. So, ayun. Isa yung sa mga memorable kasi hindi ko talaga na-expect. Ang bilis ng mga pangyayari and then I was not really expecting to be in a relationship at that moment in my life. Kasi sinabi ko kay Mel noon, sabi ko, I just want to focus with work, with what I want. Ganon lang ako. Fun lang. Yeah. Ganon lang. Parang eme-eme lang, ganon. Tapos bigla po tayong nabunot sa Tambiolo. So, finish na natin, di ba? Ayan. Akis. Chalet. Oo. Ayan. Ano naman yung mga, pinaka-fail na date na na-experience? One of the failed experience in Landian era. Yung meron kang imi-meet up, tapos ang eksena, pagdating mo dun sa lugar, na siya, dun sa meet-up place rather, may sinabi siya na, bibili lang ako ng ice cream. Tapos, di bumaba. Siyempre, nag-offer ako, gusto mo ba na na join force tayo? Dahil sabi niya, siya lang daw yung gogora may sa baba para bumayla ng kinesong ice cream. Dahil naghintay nag-paylak na siya, di na bumalik. Genie 1. Genie 1. The sole reason is because of usok. Suba. Oo, subaers. Ang point ko lang naman is, kung hindi nyo po bet yung mga ganong traits ng tao before you meet them, wag nyo nang ituloy. Correct. Kasi lahat lalo na pag mga babae, nagpre-prepare yan .
Alam mo yun? Pero- Hindi naman yung basta eme-eme lang. Buti kung ang dinedate mo from barangay, o di walang effort. Pero ang dinedate mo, edukada. Ay. Tapos ganon. Ladies and gentlemen, her. Nakakaloka yung ita-text ka lang, tapos sasabihin sa'yo, sorry, hindi ko bet yung mga taong subaers. And kung hindi nyo po alam yung suba, it's a word, ito freebie na word of the Bex. Oo. Ibig sabihin nun, Yossi, from the root word sunog baga. Suba. Correct. Kumbaga, parang ang point lang naman, pwede mo namang sabihin in person, ginawa mo pang text, ibig sabihin, napakaduwag mo naman. Pero ngayon, Wheezy ka na di ba, suba. Hindi na, tagal na. Pero, carry. Mm-mm. Not that may masama sa mga subaers. Oo, pero alam mo, hindi kasi hindi rin naman gusto ni Omid na Correct. nag-iossi ako. So, Kahit nga yung vape, Wheezy niya. no, hindi rin niya. Pero yan na lang yung means of smoke. Yan na lang. Pero, Tapos palihim. true. Para iwas, Boogie. Ayan. So, Ayan, ako eto na, naman. speaking of, Hindi ako muna, ang fail ko. oo, yung fail mo. Ang fail ko, yung dinala ko sa ito yung ex ko, I think nakwento ko na to before, pero Sa dahil, Macdo, Charis, iba pa to. nakwento ko na to before sa pod, pero dahil nga, video podcast ng radyo, lahat bago. Pwede ikwento ulit. Ito yung time na, di ba, isa sa mga rules of dating ko talaga before was never an ex. Oo. Pero ano lang yun, parang loose rule lang siya for me na, ay, parang hindi na masyado. Lalo na if matindi yung breakup. So, there's this specific ex na hindi naman ganun ka-intense yung breakup namin. Parang, ano lang talaga, gusto lang namin both mag-focus sa studies that time. Tapos, after a while, nag-message siya ulit na, sabi ko, gusto niya makipagkita. Sabi ko, ay, baka, why not, bigyan natin ng chance. Kasi hindi naman terrible yung breakup namin. And hindi naman niya ako nasakta ng bonggang-bongga, ganyan. So, go. Binigyan ko ng chance. Shoota din na laki sa networking. Shota! Dinatro ako ni bakla. Wheezy moms. O yun, naalala ko tong chika na to. Oo. OMG. Sa Il Tarazo, sa dun sa Tomas, ganyan. Correct. So, sa mga new listeners, yan yung story ni Bex. So, after nun, yun talaga na solidify na wag na. Basta pag ex na, X. Oo, correct. Pag ex talaga, X talaga. Kasi, ako, share of an ex story, Ito yung trinay ko. Kasi nag-cheat siya nun eh. So, parang, syempre, may suyo factor, nagkabalikan kayo, pinagbigyan mo, umulit-ulit, same reason. Oh, Diba? Pajulit-julit, nakaka-imbyerna. pero, Kay tigil nyo na ha. Lalo na ngayong magva-Valentine's, yung mga tigangers dyan. Tapos yung mga ex na longing kasi single pa din hanggang ngayon. Tapos ikaw ang tinupunteriya kasi alam nila na madali kang mag-get. ayan. So, sabi mo na kanina, di ba, mahirap ang mag-prepare sa mga date. Lalo na if you're a girly girl. So, ano nga ba ang mga preparasyon na ginagawa mo bago ka umalampo at i-share ko umara? ba yung secret ko sa buong mundo? Charis, Jonas Secret ang bagong kalaban ni Victoria. meron akong tinatawag na karatkit. So, mga hindi po nakakaalam, may tinatawag pa akong karatkit. Di ba, Bex? Ay, sorry. Yung napindot ko. O, di ba? Laban ba sa karatkit? So, Love it. Ano yon, pang-ready yon sa mga laban at New Year. So, ano ba? What's in the kit? Kailangan, syempre, meron kang, ano bang tawag doon? Labo? Is it labo? Rubber? No. Snabo. Basta plastic. Ah. Just in case na wala yung yung autoxy. Ah. At least may dala ka. Basta yon. And then, Yeah, rubber. no rubber. Okay, and then, yan yung mga mini pampa-refresh. Aha. And then, magdala ka din ng, body Panghugas ng kifi. panghugas ng kipi, importante yon. Pati yung mga wet wipes per kipi, importante yon. Dio, ganyan. Dio, Toothbrush. ganyan. Toothbrush, ayan. Tapos yung mga pang-retouch mo. Lip choke. Tsaka yung Gusto mo alam ko yung alaman ng kit? Oo, tsaka yung yung mga mini mist. Para lagi kang fresh. Mhm. Tapos bago ka lumabas ng bahay, mag-body butter ka, be. Ay. Para talagang ready ka sa Prituhan. Charing. Daw. Pancake pala. True. Para ready ka sa mga laban, para fresh ka, moisturize ka, Aha. ganon. So, yun,
Tsaka ayun, tsaka matagal din ako yun nga, whenever there's a date, tagal ko din mamili ng outfit, kailangan meron akong tulog, dapat nag-vitamin C ako para fresh ako. Vitamin C, in a sense, like, kunyari yung Berocca. So, Berocca muna ako. Para pag gising ko, fresh, hindi puyat, gano'n. Correct. Tapos, matagal maligo. Siyempre, scrub ka ng bongga dyan, pabango ka, pili ka ng magandang outfit. True. Hindi yung outfit na yung pang church. Dapat, yung outfit na pamigay. Charis! May pa-teaser. Oo, yung mga mini-mini lang. Like, for example, ganito. Buti nga tulog yung Anes ayaw niya pa yung ganito, B. Correct. Kanina sabi ko, it has to be flirty outfit. Sabi, no. So, ayun, mga ganon. So, sa amin namang mga akling. Nako, maraming consideration. Una na dyan, di ba yan, if top ka ba o bottom? correct. Iba ang preparations, mas maraming effort pag bottom ka. And depende din kung anong date yung ganap. If yung date nyo ba is you're expecting na may mangyari after or wheezy, if tawag nito, strictly dinner lang or movies lang yung ganap. Ganyan. Syempre pag may expectations ng mga sexy time after, pag bottom ka, hindi ka kakain ng 2 days. Totoo ba? Ang tagal Or naman at ng 2 days. least 1 day, ganyan. Tapos, syempre, magdi-dinner kayo. Syempre, mag-aano ka pa. Maghuhugas ng bonggang-bongga, Correct, ganyan. wetsay. Truth, ng werut, para iwas erna. Not unless Correct. na-enjoy nyo yung mga ernahan sa... Oh my God! may mga ganun, no? Totoo ba? May mga oh my God. Sa ibang episode na pag-uusapan yung mga True. detalye. So, yun, ganon. Tapos, syempre, kung magdi-dinner kayo, pa-sweet ka lang kumain. Kasi nga, di ba, ilang araw ka nag-prepare para iwasan si Miss Ernaline. So, pag nag-dinner kayo, pakyut lang yung mo. Soup ka lang, tubig, ganyan. Correct. Tapos, bawi mo na lang sa After, tsaka kumain ng bongga, after ng karat. Oo, taro. Medyo lupay-pay ka nga lang talaga after kasi wala kang kain. Dehydration is real. Oo, taro. Pero yun, magbero ka din, ganyan. Oo, para fresh ka. Kaya naman yung mga top naman, mag-effort naman din kayo na galingan nyo kasi effort yung mga meron na ngayong side na may top, may bottom, may side. Ito yung mga side na walang pene na nangyayari. Ganyan. Oh. Yung lang. Ganun din, activities din. Pero walang insertion. Yan. Ay, ayan. Ganon. So, ayun na nga mga Bex. Dahil na pag-uusapan na rin naman natin yung mga preparation na yan. Correct. Paano nga ba humanap ng jowa? Nako. Paano ba? Turuan nyo naman ako. Kasi nga, nga pala, sa nahuhulog na yung puso, kunin ko lang mga Bex. Ayan. Diba, ang ingay ng laptop, narinig nyo ba yon? So, anyway. Yung mga notifs. Oo. So, anyway, paano nga ba humanap ng mga jowawers, mga Bex? Kayo, i-share nyo din sa amin yung mga, mga kachikahan nyo. True. Ako, for me, open-mindedness, I think, ganyan. Yun yung pinakaunang mindset. Yun yung pinakaunang step if gusto mo humanap ng jowa. Ganyan. Ano ba gusto mo? And ready ka ba? Jomowa. Baka kasi, jowang-jowa ka, tapos pag nandiyan na yung jowa, hindi ka naman pala handa. Nahuhulog po yung mga balon sa likod ko. Anyway, ganito lang yan, mga Bex. Kasi ako, share ko na, kasi ako na conservative. Syempre, ganun yung upbringing, kaya nga late bloomer tayo. Ngayon, para sa mga naghahanap dyan, wag tayong Disney princess. Tigilan nyo ako. Kasi pag Disney princess kayo, wala talaga kayong mahanap kung nagsasabi sa inyo. Kasi wala na tayo sa fairy tale era. Correct. Wala tayo sa Renaissance. Hindi tayo si Cinderella na naghubad lang ng shoes, nakahanap ng jowa. Correct. Yung iba, panty na lahat yung hinubad, wala pa din. Correct. Nakakaloka, day. Kaya kung ako sa inyo, tigilan nyo yung mga fairy tales ninyo. Kasi hindi yun totoo. Siguro, noong mga dating panahon, uso pa yung mga ligawan, uso yung Sa amin nga wala nangyari ligawan eh. Pero diba? 2 years. Magto 2 years na. So, ganun lang mga Bex. Maging open lang kayo, go with the flow. Ang ma-advise ko in finding the one, kung nagkakasundo naman kayo, if you feel that there's a connection talaga, which you cannot feel naman to others. Kasi sometimes,
when you're trying to build a connection with someone, and ito sa dating phase ito minsan mafe-feel mo parang hindi ko to bet. Just follow your guts. Kung hindi mo bet, edi stop. Pero, Huwag mo nang patagalin kasi nagasayang ka lang ng oras. Ngayon, kung nakadate mo to, tapos na-feel mo na may something, edi ituloy-tuloy mo, but be open. Huwag mo masyado i-restrict sarili mo sa mga gusto mo na dapat ganito, dapat ganyan. Huwag ganon. Kasi mas lalong hindi mo makikilala yung tao, mas lalong di mo rin makikilala sarili mo on how you are. But I think the best thing that you can do is to set ano ba yung may tawag dito na term ano ba yung forgivable sa'yo at hindi? Ano bang tawag doon? Oh my God, it's alam ko din yung term. Oo, basta kung ano yung for example, kung ano yung kaya mong i-tolerate at hindi. Negotiables. Yan, ano yung mga negotiables mo? Let's say, Non-negotiables. ayaw mo nang sinisigawan ka, ayaw mo nang ganito. Ano ba yun sa'yo? Kung meron siyang gano'ng ugali, pero lahat naman perfect siya sa'yo, pero may gano'n siyang ugali, okay lang ba sa'yo? So, yung mga gano'n, dapat i-assess mo yun. Isulat mo na lang kung ano yung mga negotiables and non-negotiable mo. And then, I think that will help you to navigate to find the right guy. Pero again, be open. Kasi, wag nang nanggigigil ako, wag nang fairy tale. Ang dami kasing gano'n yung mga pa-conservative. Tapos, pag nakakita kayo ng ibang happy, din naloloka kayo kasi kayo wala kayong happiness. Parang, girl, effort din talaga. Tsaka I think, don't be desperate. Kasi nakaka-turn off yung parang desperada na atake. Ganyan. Correct. Tsaka, tama, in desperation talagang X yun. Kasi kung eto lang guys, kung bet kayo ng utoks, gagawin yun lahat, maging present siya sa buhay mo. Pero actually, may napanood ako nito kahapon, hindi ko lang maalala kung saan, maybe TikTok or on Twitter, na sinabi doon na, di ba ang uso ngayon is pag may crush ka, yung nagpapapansin sa mga story, yung pupost ka ng pa-pretty, ganyan, tapos para makita nung crush mo, ganyan. Tapos lalo na if nakikita niya everyday, tapos hindi pa rin siya nagme-message sa'yo. Alam niyang maganda ka, pero hindi ka niya gustong kausap. Correct. Yun lang yun. Kasi yun yung sinasabi ko, if a guy likes you, they will make themselves present every day to your life. True. Ganun yun. Kasi hindi yun mawawala. Like, for example, matutulog ka lang, kumain ka, parang alam niya or aalamin niya. Basta yung mga kahit walang kakwenta-kwenta pag-uusapan nyo. Kasi gusto nga niya maging present sa buhay nyo. So, doon mo malalaman na interesado talaga sa'yo. Pero I think also another way to get a jowa is try new things. Try activities. For example, dancing or sports, tennis, volleyball, ganyan. Kasi doon ka makakamit ng new people, ganyan. If ayaw mo ng online dating, ganyan. Kailangan you have to be out there. Hindi pwedeng like me, hindi ako malabas na tao. So, ang ginagawa kong recently, online ako online dating talaga yung tinatry ko. Kasi nga, hindi ako malabas. Wala akong time to go out So, yun. Pero, if given the chance, I would like to, alam mo yun, kailangan, if gusto mo talagang magjowa, you will, ilalabas mo yung sarili mo. Oo, maging pamigay ka. Ganon. Pero, alam mo yung parang, hindi pwedeng gusto mo ng jowa, tapos nasa bahay ka lang, tapos ayaw mo din ng online dating. Ano kasi Snow White? Ano kasi Rapunzel? Correct. Hindi nyo po mahanap ang jowa sa pagkain ng apple ni sa kanas. Charis. So, wala pong mga diwende na magsasalba sa inyo and everything. Hayo. Correct. Kaya kung ako sa inyo, just be open. Yun lang naman yun. And of course, ang pinaka-importante is love yourself first. Correct. Oo, kasi when you start to love yourself, and then that's the time na mas ma-attract nyo yung mga tao na magkakagusto sa inyo. In a sense, they will think of you as someone na, lovable to si Kasi she knows how to take care of herself. Mga ganong eksena. True. Yes, and dyan pumapasok ang realities of dating. So, syempre, meron ka ng mga naging target. Kailangan alam natin mga pros and cons. Yan, true. Una yung, andakels. Ito na nga ba sinasabi ko. Kung hindi nyo po kaya maging mother, wag nyong gagawin. I think lalo na if ka-age group namin kayo na you're in your 30s na, I think kailangan hindi pwedeng parehas kayong hikahus. Alam mo yung gano'n?
Naloka ako sa ikaw. Hindi lang yung pumasok na, Oo. love will not feed you. Oo, yung ganon. Pag nagpamilya na kayo, hindi kayo mapapakain ng love. Oo, di ba nga too much love will kill you? Aminin nyo yan. Di ba? Ito ba? Mali yung O, di ba? Too much love will kill you. Ganon. Mahahamas talaga kayo. Uy, gagi. Charis. Kaya kung ako sa inyo, before you get into dating or relationship, make sure nyo naman na stable kayo. Huwag kayong asa na. True. Hindi porket ba ako babae ako, hindi ako maasa na ililibre ako. Pag nakikipag-date ako. Lagi akong may ready na, ito yung pan-share ko. Ganon. Pero it's good if a guy treats you financially sa mga date, ganyan. But, it's also nice na hindi ka dependent 100%. Correct. Kasi, pag naging dependent ka sa tao na hindi mo kaya yung sarili mo, so parang pinapakita mo lang na hindi mo kaya. So, at least meron ka, you have on your own. Pag merong nangyari na hindi okay, at least you're ready. Yung True. mga ganun. Sa mga bagets naman, ang advice ko, lalo na yung ang pera lang nila is yung allowance from parents. Tapos, ang allowance na ito ay binibigay sa'yo para ilaan mo for your studies, for your school, ganyan. Huwag niyong gagastusin yung pera to date. Oo. Parang, pwede naman, kasi I mean, lalo na sa mga bagets, di ba, mahirap yung hindi natin maiiwasan yung mga landian, yung mga jowaan, ganyan. Kasi yun ang realidad parang, lalo, yun yung time na nagsistart mag-date yung mga tao sa teenage years. Correct. Pero, wag nyong ibubuhos lahat ng binibigay sa inyo dun sa relationship. Lalo na, money-wise like, for example, yung mga din naman, wag naman din masyadong ambisyosa na nang gusto like ganong age pa lang kayo tapos gusto niyo na mag-fine dine. Oy, wag kayo Gusto masyado yung- magpa-influence sa mga Korean Sila may pera, tayo wala. Nasa True. Pilipinas kayo, tandaan nyo. Kahit yung sa mga nakikita yung mga magjowa na influencers na pumunta sa ganito, pumunta sa ganyan. You can dream about it, pero this is not the time for you to do Kumbaga, that. kung wala kayong Anju at the moment, ang gawin nyo na lang, quality time. True. Ang dami-dami namang means to date na you don't have to spend so much. True. Not unless mayaman talaga kayo, why not Oo, go do for it. do Pero kung di kayo mayaman, tas dependent pa kayo sa magulang nyo, tigil-tigilan nyo. True. Lalo, at saka, safe sex, mga, kiddos. Correct. Dapat pinag-uusapan nga ito ng mga parentals sa mga bagets Oo, para wag maiwasan yung majontis. wag agad. Naku, it's so hard. Ako nga, I'm on my 30s without a kid. Struggle na siya for me. Correct. Same. And then, syempre, di mawawala dyan yung tawag nito, Mental. importance of mental health. So, if you wanted to be in a relationship and you started dating, you also have to consider the mental stability of the potential partner And yourself. and yourself. Kasi if you're mentally not okay, then why would you engage yourself into something like that would True. give you stress in the future? Siyempre, hindi naman nasasabi, hindi naman perfect ang mga relasyon. Hindi lang to puro happiness at pagbibigay ng dopamine. Ito po ay tawag nito Ups and downs. ups and downs. Peaks and valleys. Yes, na kailangan mong harapin and you have to endure kasi relationship is a work. True. Oo, hindi lang talaga. Dahil nga too much love will kill you. True. Nakakaloka yung love lang. Ay, Tsaka lalo na if you came from a relationship, a previous relationship na traumatic, oh my God, don't go into another relationship while you're still in the peak of that trauma. Pwedeng siguro if you're on your journey to recovering or, alam mo yun, nasa journey ka na ng pagkalimot dun sa trauma na yun, pwede siguro doon ka na mag-start ng date. Pero if you're still on the height of that trauma na, for example, abusive yung past mong relationship, ganyan, wag muna agad. Parang let yourself heal physically and emotionally, mentally, ganyan. Para pagpasok ng relationship, hindi mo nadala yung trauma. Kasi mahirap din naman na idadamay natin yung ibang tao sa trauma natin. correct. Diba? Mahirap yon kasi kawawa din naman yung partner mo siya yung magsasuffer. True. And syempre, if nagsasuffer yung jowa mo, magsasuffer ka din kasi hindi kayo happy. Ano mo yun? Parang Oo. magiging toxic yung relationship. Ikaw Alam din. mo, may jowa! Oo, tapos ikaw din sa sarili mo magiging toxic ka na din kasi
yun yung parang naging effect sa'yo eh. Oo. So, parang naging toxic ka na sa kanya. Both of you becomes toxic. True. Trauma Diba? dump niya yung eksena. True. Kaya dun pumapasok ang priorities. So, dapat, meron tayong mga priorities when it comes to dating and in a relationship. Parang set mo pa rin, ano ba yung priorities mo? Career? O push mo yung career mo. And make it clear dun sa Jojo Wain. Oo, kasi baka mamaya siya nag-expect na gusto na mag-anak, ikaw hindi mo naman pala bet. Yung Oo, mga true. ganon. So, Dapat alam na yung priorities nyo. And if possible na, hindi naman siguro agad, maybe if years na yung relationship nyo, you can make a timeline of when you want things to happen. I think that will also be a good thing. Na by this age, gusto ko ganito, by this age, ganyan. And then you agree and you negotiate ano ba yung pwedeng, what we can do in the relationship, ganyan. kasi hindi talaga sa akin nag-work yung gano'n na parang hindi kayo parehas ng values, hindi kayo parehas ng goals, ng priorities. So, dapat na pag-uusapan talaga siya. Kasi kung hindi, wala kayong papupuntahan. Correct. Hindi mag-grow yung relationship. Ayan, o diba? Sana marami kayong learnings. True. Ano na-learn mo? Wala. Na-learn ko yung karatkit. Diba? Hoy guys, totoo yun na. Ako talagang meron akong mini bag and it has everything that I need to be fresh. Ganon. Pero ako wala. Kasi sa bahay lahat nangyayari yung preparations dahil nga anti-air na bill. Correct. And marami pa po tayong fun happenings dito sa Baxter sa aming pagbabalik. See ya. And we're back. Ayan. Yes, tuloy-tuloy lang po ang usapan ng love, love, love. But for this segment, we're gonna play a game na what if. Siyempre, di kayo makakasama kasi nga kami to. True. So, ito ang anetch ang ganap. Correct, Ganyan. ng mga what ifs. What Yo, if, ganito, true. ganyan. Pero, ang situation ay kami ang sasagot, hindi True. kayo. Sorry. Pero sagot na din kayo if gusto nyo. Oo, pag bet nyo, i-comment nyo na lang din. Para Correct. mapag-usapan namin sa susunod na episode. Or gusto nyo magchikahan lang tayo online, pwede rin naman. True. Ayan. So, ito na. Number 1. Anetch ang gagawin mo if yung kaibigan mo nakipag-date sa crush mo. Alam niya na crush mo yun. Tapos, dumate sila. Anong ganap mo? May imbiyer na talaga ako kung alam ng friendship ko na crush ko yun, tas dinate niya. Bastos siya. Pero, ako din. Pero hindi naman FO levels for me. Lalo na if crush lang naman, hindi ko naman jowa. Eh di go, sa'yo na. Pero may ito talaga ako. Pag alam niya na crush ko, Oo. tapos dinate niya, parang mas okay na yung tawag nito. Hindi alam ng friend ko na crush ko yun, tas nag-date sila. Mas, walang kaso for walang me kaso yun. acceptable yan kasi siya yung pinili eh. True. Ano magagawa ko? Pero yung the fact na alam mo zills, True. Tapos, May kung jirits. pag-date ka? Jirits yun, mga 2 weeks na jirits, ganyan. Pero Oo. malilimutan mo din siya. correct. Ano siya? Very petty issue. Oo, correct. Ito naman, anetch ang ganap if yung ex mo naman nakipag-date sa frena mo. Ligwak authority. Parang wag tayo magsawsawan. Aha, true. Diba? Wag din naman tayo condiments eh. So, ligwa FO na sa Oo, frena. wag ganun. Kasi parang okay lang sa'yo, natikman ko to, titikman mo. Aha, yeah. Diba? Ako naman, ang take ko dito, depende. Ay, Depende if gano'n na sila katagal hiwalay. Like, for example, naging sila bagets pa, nung high school pa, wala akong paki. ayan, Diba? pwede naman yan. Pero kung yung medyo Yung recent, recent pa, oo. yung hindi acceptable talaga, yung parang kunyari, ngayon kami nag-break. Siguro 3 months after, yung friend ko naman dinedate ko. taro. Yun, Ay, whiz yun. yun. Talaga, Taro. be. Lalo na if yung friend mo dun ka nag-confide nung nag-break kayo. Oo. Oh my gosh. Parang si... Cheme, Charis. Ayan. What if naman, you see your friend's jowa with someone else? Oh my God. For example, punta ako ng Shangri-La, tapos na side chick ko iti na may kasamang iba. Anong eksena, May? Picturette. Tapos Oo. send sa'yo. Oo. Sis, pinsan niya ba to or sister? Or, Si Nechite. oo, si Netch iti. Ganon. Ako din, I think I would do the same. Hindi lang ako basta magsasabi, but I would give evidence. Oo. Na proof. Kasi mahirap eh, kasi it would cost friendship eh. Taro. Pero hindi mo lalapitan. Lalapitan. Oo. Diyos ko.
baka mag-say hello ako kasi knowing my personality, kaya ko makipagharapan. Correct. Ako hindi. Kaya ko kasi ng harap-harapan, guys. So, parang medyo confrontational kasi ako. Aawayin mo agad. Hindi, naman. sabihin ko, uy, kala ko si ano yung kasama mo, si Nechite. Ganun. Okay. Love it. Oo, kasi as an artista, As a DJ. as an artista, caring-carry ko yung mga ganyan situation. Ako yun, hanggang lang ako, picturette ng evidence, tapos send. Oo, kasi alam ni Mel na confrontation kayo. Oo, taro. Harap-harapang gera. So, ayan. What if naman your jowa left his phone unlocked and left it in the room? Gagawin mer. Ako, Annette, I'm siyang gonna ganap. take it on the POV na carry lang sa akin if yung phone ko yung maiwan, tapos kakalkalin niya. Carry lang sa akin. So, I guess, pwede ko yung gawin sa'yo. Oh my God. Kalkal lang. Pero hindi na, Kebs, depende. Oh. If meron akong hinala dun sa relationship, baka dun magkakalkal ako. Oh, Pero if oo. sobrang secured kami na parang okay naman everything, Oo. parang hindi ako magbabother na. Ako siguro, if we have the same consensus on how we utilize our phone, kung both parties may approval, go, i-check ko. Pero Sa iyo ba okay na nag-check ng phone ng each other? Wala naman ako magawa kasi lagi nang hawak yung phone ko Pero you get to Nakikita niya check lahat naman, Minsan, oo. Kasi minsan, kunyari, pag nagbabrowse siya, kasama ko. So, Ah. nakikita ko ano yung binabrowse. Okay, Ganon. So, very open naman kami. Yun nga lang, minsan nagugulat ako na parang until now, I'm still not used to of, Checking is. mine is being checked. Hindi lang ako sanay sa ganon. Kasi, nasanay ako na walang ganon. Taro. So, parang naninibago ako na, totoo ba to? Tsaka Pati kasi, to, possible, lalo na if mga nakaraan na yung mga ganap, possible pa din siyang maging issue. yun nga, nakwento ko na sa'yo. Last year, dami Ito naman, tumapiyaw nga lang ako, inamin mo agad. Gigigil ako. Ang dami pong mga na nagigigil. Kaya, ingat-ingat kayo mga Bex. How about, sigit na natin, yung sharing of passwords. Share kami, actually, open ko na, share kami ng password dito sa laptop. So, na-access niya to. Hindi, like, social media. I know. So, hindi niya na-access IG mo, Facebook mo. Hindi, unless kung niya tong phone ko na open niya eh. Siyempre, auto-login yung mga Yeah. yung social media eh. Ako naman, parang, privacy. Respect at saka trust. Dun isa yun sa mga, pero kasi lalo na if wala naman akong tinatago, Kebs, go. Oo, wala rin naman ako. Kaya Kebs go. Charis. Ay! Ay! Pero kasi may mga hindi ka na-delete minsan lalo na from the past. That was before. Pero ngayon wala na talaga at Wipe all. Wipe out na. Kasi nga, yung yung kuya mo, yung pulis siya. Diyos ko. Kaya pag may chance, inaano ko na kagad. Eto, what if your jowa proposes in public? Hindi ko kakayanin. Busy mo ba? Actually, I don't know what to feel because I've never been in that position. But, to be honest, hindi ko alam kung paano siya sagutin. Kasi hindi ko din alam mararamdaman ko eh. Kasi, wala ako sa ganong moment. And then, I think, alam mo naman yung side ko when it comes to this marriage. Hindi ko alam. Pero, ako, hindi ko bet yung mga public proposal. Kasi, parang it gives you Pressure. no, hindi. It gives you no choice to say yes. Parang hindi ka pwedeng mag-no kasi mapapahiya siya. Ako hindi ko alam. Siguro, but kung nandun ako siguro sa situation, dun ko malalaman ko ano mangyayari. But, I get what you mean. Kasi siguro, mas iisipin ko yung tawag nito, yung embarrassment and stuff. Especially, ang context kasi is, ready siyang mag-propose sa'yo. Ibig sabihin, you are in a happy relationship. Oo. O, sobrang okay kayo. So, syempre, pero what if hindi ka pa ready magpakasal? Syempre, i-consider mo din naman na mapapahiya siya, 'di ba? Kung humindi ka. Oo. Unlike if mangyari in private, you can talk about it. Oo. Pero siguro nga, meron kasi ibang mga tao na sobrang proud dun sa tao and the relationship. That's why they do it in public. But ayun, kanya-kanya yan, guys. Basta for me, hindi ko pa alam sa ngayon because I've never been in that position. And I don't know what to feel if that happens. Pero saka ako kasi I'm the person na ayoko ng mga surprise. Totoo Kasi ba? I don't know how to react. So baka natatakot ako na like,
Lagi ko sinasabi sa mga kasama ko sa bahay, huwag niyo akong surprise pag birthday ko. Kasi hindi ko alam paano ko magre-react. Baka mapahiya lang kayo. Alam mo yun? Kasi baka mamaya, surprise, tas wala akong reaction. Oo, Yung ganun. So, correct. parang ayoko mo silang ma-put in a awkward situation na. Kasi Yeah. kilala ko yung sarili ko na. Yeah. Kaya lagi ko sinasabi, no surprises for me. Speaking of public proposal, what if your friend's jowa ask you for help for a public proposal? Ayan. So, Ito na. What if? ikaw dahil hindi mo pa alam Ay, shit. kung gusto mo, tapos Oo. magpapahelp siya sa akin ng public. Bubulungan kita. Gagi. Nakakapulong. Ay, hindi. I'm not sure if, depende siguro sa guy. At saka kung ako yung as a outsider perspective ng relationship, if okay ba for me na pumayag ka na ikasal kayo, ganun. Ganun ko siguro siya. Depende dun sa guy. Ikaw. Ako, masaya kasi ako mag-help ng mga ganyan eh. Kaya feeling ko itutulungan ko sa mga ano. Kahit na, for example, ako, alam mo, ayoko ng Pero mga kung surprise. ikaw, sasabihin ko na kagad na di niya bet ng mga surprise na ganyan. Pero pushy Tapos siya. Di niya rin bet. Eh, bahala ka. Tutulong ka, hindi. Hindi. Kasi nga, alam ko na nga sa I mean, with the longest, with the relationship that we had for so long, alam ko na kung ano yung ayaw at hindi. So, ba't natin ipipili? Correct. Kasi mapapahiya lang siya eh. Mhm. So, ayun. True. Eto, what if naman, anets ang ganap mo if makita mo yung, yung friend mo na binubugi in person nung jowa niya? Makikisali ka ba? Or, like, aawat ka? Or, sasapakin mo yung... Ako, aawat ako. Kasi, friend ko yung sinasaktan mo eh. Ako din, aawat ako. Pero hindi ako... Alam mo, kipagbubugan ako. Hanggang words lang siguro ako at saka hanggang pigil-pigil. Pero yung para ako pa yung... Makipagbakbakan. Oo, true. Oo, like what if your jowa has different political stand? Ayan, anets ang Ito ganap. na. Diyos ko, ang hirap. Ba't pa ba ako ginawa? Charis. Feels ko, parang dapat, bago mo pa siya i-jowa, alam nyo na yan. Yeah, same. Kasi, kung hindi na kayo nagkakasundo sa political, aspect, ba't mo pa itutuloy? True, Yun lang true. yung sa akin. So, for me, bago ko i-jowa, alam ko na dapat yung political stand niya. True. Ako, important to sa akin. Sa friends, wala akong masyadong pakialam kasi, okay. Pero kasi pag jowa mo, lalo na if there are, like, in the political stand na against dun sa rights na gusto mong ipaglaban. Like, for example, gusto kong ipaglaban yung gay rights, ganyan. Tapos yung politiko na sinusuportahan nung someone is against doon. Bakit pa tayo magjojowa? Magkaiba tayo ng gustong mga mangyari in life, ganyan. Correct. Kasi mga ganon. Yun yung importance for me. It's not about who it is. It's not about anong kulay, ganyan. Kahit na yan yung hair ko. Charing. It's about what they stand for. Ganyan. May plataforma ba? O ano-ano lang. Unite na. Charing. Hindi na daw yun. Warla. Charis. So, ayun na nga. So, another what if here is your jowa is still friends with their ex? Anet siyang ganap, sis. What would you do? Ako depende ulit like yung kanina, yung sa dating. Kung sobrang tagal na nilang hiwalay, tapos wala naman akong nakikitang kaduda-duda dun sa friendship, why not? Ako, ayun na. Atake na po ako ng kaantukan. May advantage ako today kasi nakanap ako bago kami nag-start. Ako kasi wala. Ayan. Pagoda ang akla. Made for a day. Charing. Ako, ayoko talaga. Ayoko ng Gets kahit naman. anong involvement ng kahit anong ex. Ako na nag-beat sa sarili ko kasi gigilakis eh. Basta lahat ng ex masama sa buhay yan. Yan lang yung masasabi ko. Bakit ba kanina ko pa nabipindot? Yung wrong ako ng pindot today. Basta pag ex, hindi talaga ako. Kasi, hilang masasabi ko. Kasi nga, like for example, ewan ko, bakit pa kayo nagko-connect kung wala na? Dapat wala na talaga at all. Frena nga lang.
wala akong pakialam. Kasi ako, ngayon ko lang na-realize, I realize mga Baxters, I'm 100% jealous type of girl. Hindi ako jealous of the one whose arms are around. This is keeping you sad. Ganon. Puro hinga. As a siren soul. Charis. Full siren kasi. Ay, gusto ko siren soul. Naiba na. Nina pangalan niya, Anin na. The siren soul, Anin. Diba? Ganon ang peg. Kasi, ewan ko, ako talaga sobrang na-realize ko, napakaselosa akong tao. Kaya, para hindi na lang kami mag-away, iwasan niya yung mga ex. Kasi kung hindi makakasapak talaga ako mga sis. Ako, like what I've said, depende dun sa level of kung gaano katagal na silang hiwala. Like, if for, example, alam ko na itong ex niya na to is sobrang lalim ng relationship nila. I mean, kino-consider niyang thought, ganyan or whatever. No, cannot be. Hindi pwedeng mag-friends. Ano to? Pero like yung kung mga high school pa or puppy love, mga ganyan, keme-eme lang ako. Doon na ako. Masyadong pake. Basta, ayoko talaga. Hindi lang sila mateg. Ito naman, what if you don't like your friend's jowa? Like, may mga napapansin kang red flags. Yung may, like, for example, yung jowa mo, may 8 pesos lang yung pamasahe, papuntang school, tapos hindi magawa. Di syempre, warla mo yun. Pero bet ng jowa mo, anong gagawin? Basta impluwensyahan ko na lang yung friend ko. Sabihin ko, sure ka ba, Ziz? Are you making the right decision? Nakikita mo ba yung fest ang tsaka? Ganon, Charis. Hindi nakikita mo ba na hindi? Kasi ko talaga I would always, this happened already before in my life. Nung college, kasi masyado ko tong pinilit eh. Tapos, hindi ko alam kung nag-away ba tayo nun? Hindi tayo nag-away nun. We just didn't talk. Hindi din. Alam mo yun yung gusto ko sa friendship natin. Never tayong nag-away dahil sa jowa. Oo, hindi no. Kahit na sinasabi ko sa'yo, girl, okay ka lang ba? Tapos, oo, Ekis. Alam ko parang, ewan ko baka kay sub pa ako na nun kasi sobrang, talaga siya nun eh. Paano ba? Talagang nanghimasok talaga siya. Kasi siya yung very protective din to me. True. Tapos parang na-off din ako nun that time na parang, I think, ewan ko, parang nag-break kami because of that eh. Or parang, nagkaroon kami ng misunderstanding because of that panghihimasok. So, parang instead na nakapag-decide ako on my own, nag-decide ako because ito yung sinabi. Yeah. Ganun yun, alam ko na ito yung nangyari. Ayun, it's in the past. Pero naalala mga ko, bagets pa tayo. Correct, pero naalala ko lang. So, naman, what your friends are saying does really matter, pero don't let affect on how you will decide on it kasi ikaw naman yung nandun sa relationship eh. Ako dun yung sa eksena na yun, sobrang vocal ko din sa'yo about it na, girl, okay ka lang. Ito talaga. Ako actually sa akin galing yung 8. Girl, 8 lang, girl. Pero, lagi kong sinasabi, but, it's your feelings. Ikaw yung nakakaramdam. Ikaw mag-decide. Correct. So, pero I'm just saying na, girl, gawang-gawa din ng Oo, tsaka sobrang kasi nang naive ko dati sa relationship. Pero, maybe because napaka-late bloomer ko nga, hindi ako masyado na-expose. And I don't have proper guidance on it because I'm only child. Tapos yung pudra, laging nasa work. So, wala talaga ako nakakausap at all. So, it's always been friends who I rely on for advice and everything. So, ang hirap, guys. So, talagang importante din naman ang opinion ng friends. Pero always consider yours. True. Ako, ganun ako. If ayoko dun sa jowa ng friend ko, sinasabi ko, vocal ako, pero I'm not gonna push. Yung parang, I'm just gonna let them know, girl, ito yung observations ko. Baka pwede yung pag-usapan, ganyan. Pero, lalo na ngayon ang tatanda na natin, hindi na para makisali tayo sa relationship ng iba. Correct. You just have to support whatever makes your friends happy. Pero kung nakikita mo na nahihirapan siya, then that's the time that you tell them to reassess and to, alam mo yon, to think things over kung nasa tama pa ba siya or wala na. Kasi as a friend, as a true friend, dapat concerned ka din sa well-being eh. Correct. So, hindi pwedeng
tunganga ka lang dyan, wala kang pakialam, wala kang gagawin. Dapat meron. Kasi concerned ka nga eh. Kung di ka concerned, di wala kang sasabihin na to. Taro. So, ayun. Siyempre, Ito, mag-move on na tayo sa ano. So, yun na yung tapos na yung mga anetch. Ganyan. mga Kayo, what ifs. ano ang mga gagawin nyo sa mga ganong scenario? Yan. Correct. Ito, next tayo sa next game. Move on tayo sa next game, which is the 10-10-10s across the board. Pero, ganyan. Ito yung version namin ng he's a 10, but, ganyan. Ayan. So, dadagdagan natin yung nila. Yung number na to, rating nat, yung number, maybe it can describe yung looks nila or yung total nila appeal, ganyan. Pero meron silang something. So, madadagdagan ba, mababawasan ba, or retain lang, ganyan. So, ito, example, number 1, he's a 10, so perfect 10 siya, pero mama's boy. Feeling ko na forgivable yun. So, Kasi, 10 pa din. Hindi siya 10. Siguro mga 8. Ganon. Charot. Kasi whatever his decision is will be affected by the mom. So, Claro. he's not entirely independent enough para mag-decision for himself. Kasi nga mama's boy ka. So, you would always have to consider the mommy, the family. Di lang to mama's boy, pwede ding papa's boy. Ganyan. Oo. You Or have, mama's girl. basta Ay, you will papa's have to girl. consider everything within the family rather than yours. Aha. Kasi yun yung mahirap eh. Like I said, makinig ka na sa lahat ng advice nila, pero at the end of the day, listen to yourself. Tama. Ano ba yung gusto mo? Ako for me, ganun, 8 din. O, diba? Ayan, he's a 10, but, 5. he's a 5, but funny. 8. 8 din. Diba? Kasi ano, Dag- Iba nagagawa ng sense of humor. Correct. Diba? Yung ewan ko, less stress for me pag masaya yung tao. Taro. Oo. Mas nakaka-stress pag laging haggard. Tsaka, True. ayan. He's a 10, but no sense of humor. 5. I was about to say 5. Ayan, he's a 10, but baby talk. 0. Oh my God, ayaw mo ng baby talk? No, I cannot stand. Oh my God, how can my boyfriend can stand me? Nagbe-baby talk ako palagi eh. Ayoko talaga. Oh my God, I cringe. Okay, ano ako? Hindi, siguro mga 2. Ako laban naman ako mga 8. Kasi nagbe-baby talk din ako eh. So, ayan. Ito, 9 siya, pero GGSS. Hmm. Kupong-kupo sa sarili or kanda-kanda sa sarili. Shoot, ang ina 2. Talaga? Or Ako what? siguro mga 7. Ayoko kasi ng overconfident tas hindi naman nagre-reflect sa itsura talaga. Hindi, 9 nga siya eh. So, ibig sabihin, kahit pa paano may key siyang magyabang. Pero wag niya nang iyabang. Maging humble siya. Hindi ko ba't yung mayayabang eh. Pero, same naman. Pero 7. 2 pa din. Ito, Hihil ako. 6, pero may karu. May karong banggi. Kaya ko ding bumili. Ay, wow. So, ano yan? Mga 6 lang. 6 lang din. 6 pa din. Ako 6 but own sa car. Siguro 8. Ito. Car fan. Kimi! Kimi! Ito, he's a 4 but is a musician. Walang specific person in mind. Bes, parang sinasadya mo to. Charis! Ba't ba lagi nabibring up yung topic na to? Charis! Uy, wala talaga. Hindi ako sure sa mga nakakaalam ng Pasko. Alam nyo na yan. Dati, nako-consider ko pa to. Fair. Pero ngayon, wish na talaga. Hindi, anong score? My God, 6? Ako 4 but is a musician. Depende dun sa tinutugtog. Or kung vocalist, ganyan. Dun magdadagdag. Pero dagdag yun for me. Eto. He's a 10, but asked to split the bill on the first date, 0. Ay, ako 10 pa din. Ako 0. Kasi parang for me, first date magpa-impress ka naman sa akin. Parang, ewan ko sa babaeng perspective Impress mo naman ako. Wag namang At as moving forward, okay lang na share ako naman, ganyan. Pero yung first date, girl, kung ikaw yung girl para sa mga babae dyan, maganda pag nagpapa-impress sa mga lalaki. Sa akin naman, sa perspective ng mga Becky Roo, mga Bexters, usually, if sino yung nag-aya, siya yung usually magbabayad ng bill. Okay lang sa akin yun. But, if mag-ask pa din ng, for me, kung mag-ask siya ng split the bill, 10 pa din for me. Pero, if
he takes care of it by himself, baka maging 12 pa siya. Ganun siya for me. Yung atake. Sa inyo, sa amin mga babae, nakaka-turn off yun. Kasi lalo na pag mga ganyan na first date, tapos siya pa yung nag-aya. My God, totoo ba to? Kiss B. Pero kung ikaw ang nag-aya, split na. Okay na yun. Pero wala lang. For me, iba pa din pag lalaki yung nagbabayad. Eto, 8 but totally different taste in movies and music. 0. 0. Like for example, di ba Leo yung eksena mo? Tapos sa mga idol nga, Robin Padilla, Bong Revilla, ganyan. 0 dahil. Wala kami mapag-uusapan at all at wala kaming magiging future at all. Kasi, mahirap eh. Kasi I think I've experienced that before and then I ditch that person. Ako siguro... Ang sinasabi niya sports, ay arts ako. Aha. Nagpasundo ako. Kay Sheila May. Ako siguro 5. Ganyan. Pero kasi, or 4. Sobrang big kasi for me yung movies and music. So, importante sa akin na same kami ng... Alam mo, may papag-uusapan. Correct. Tama yun. Ayan. He's a 9 but takes time to reply. 0. Ayoko nang ganon. Ako siguro mga 4, 3. Oo, kasi sa akin it's all or nothing. So, kung tsaka ka, 0 agad. Ganito kasi matagal na mag-reply. Ako kasi mabilis ako mag-reply pag important yung tao. Pero pag not so. Ako, tapos forever. ito na-realize ko na kung bakit hindi ako nagre-reply. Madalas. Ako yung tao na ayoko nung may mga notifs sa phone or sa email, yung may 1, may 2, yung mga number na ganyan. So, bubuksan ko yung lahat para walang ganon. Tapos, minsan, hindi pa ako ready mag-reply or tulog pa ako, itulog pa yung diwa ko. So, nabuksan ko na siya, hindi ako nakapag-reply kasi nakalimutan ko or in my mind, nakapag-reply na ako. Ganyan. So, I'm sorry, I'm weird. Oo, kere lang yan. What about he's a 6 but he's a doctor or lawyer? Parang 8 for me. Oo, 8 din for me. Kasi mahirap maging in this profession. So, ibig sabihin, he really work hard to be in Pero that, din, mahirap din to kasi syempre, ibig sabihin, busy sila in life. Oo. So, ready ba kayo mag-adjust? Pero, Charot! may anda, pero, wala masyadong quality time. Paano to iba? Charing. Eto, 10 but bubonics. 0. Kasi Ako parang din. nagmamatter sa akin pag may utak. Oo, true. Kasi wala tayong mapag-uusapan. Ayoko nung ako yung nagdadala ng conversation. Ayoko din na ako lang yung may common sense. Dapat may common sense ka din. True. Not necessarily book smart or whatever. Pero, wag naman syunga-syunga. Oo. He's an 8 but too friendly. 7. Hindi masyado big deal, pero it's a thing, but hindi masyado big deal. Baka 6 lang sa akin or 5. Kasi for me, pag masyado kang friendly, parang ang tingin ko flirty ka. Oo, yun. Yun yung tendency. Which ayoko. Kasi lapitin nga ka selosa ng ako dami kang kaibigan. Selosa akong babae. So, X yun. Taro. Ako hindi masyado, pero issue siya, pero hindi ganun kalaking issue. Correct. Ayan. Is it 2 but rich? 6. Mukhang pera. My God, 0. Parang walang chance for me kasi kaya ko ding maging rich. Parang ganon. Ako naman. Ayokong tiisin yung sarili ko na hindi ko kayang tignan yung fest. Ako naman kasi kung rich talaga siya, pwede ko siyang dalhin kay Bello. Pakilala ko siya kay Doktora Bello. So, baka maging 5 na din yung looks niya from 2. Oh my God. Hindi ko talaga kaya. Anyway, he's 11 but wants an open relationship. 0! Guys, sa sobrang pagkaselosa ko, di ko kaya mag-open relationship. 11 na to Like, Di ko artista kaya. levels. Di siya na lang. Makipagkaroon siya dyan. Ako siguro 5. Taray. Oh, Pero depende Ayan. ayan. Eto, 9 siya, pero 10 years older or younger. Ako, I would go for the older, but if it's younger, I think that's only gonna be 3 or 4. Yeah. Ako pag younger, 0. Pag older, 9 pa din. Oo, iba kasi pag younger, parang, ewan ko, parang ang huli-huli niya sa mundo na Pero, ako pa yung magtuturo. Ayoko ng ganon. correct. Hindi at saka yung mga references nating MYMP, hindi na nila kilala. Oo, tingnan mo nga si Beyonce ngayon, kakilala ko, niligwak eh. Ay, talaga? 6 years older ako dun eh.
Ay, Di ba, buboni. yung Charet. ko sa'yo Oo, kanina, talaga. yung sa office. Anyway. Ayan, he's a 5, but can cook good food. 7. 7 also. Kasi foodie ako eh. Hello, Ako din. obviously. Pero, Ayan, mga best. yun. Kayo, anong mga scoring system nyo dyan? Kaya Kamusta? nga. Anong atake? Correct. At ayan, huwag niyo pong kalimutan ang mga negotiable and non-negotiable. That's very important in building a good relationship and to find the right one for you. At sa araw ng mga puso, huwag kalimutan mag-protection. Correct. At ano, ang haba na tong episode na to. At pero, hindi pa tapos ang episode. Pag Valentine's, mahabang episode natin, no? Remember last year, tayo, 2 parts. Kasi marami tayong naging hanashi sa Baklita kasi na-miss out natin to from the previous episode. Pero hindi pa tapos ang episode. Magbabalik pa kami. Magbabalik pa ang Bexers! And we're back! We're back! My God! Kala nyo finish na. Akala ko din finish na. Huling hirit! Dami ko ng hiccup from the previous segment. Ayan, dito naman tayo sa segment kung saan nag-recommend, nagsasuggest, at nagawa na ba tayo ng mga pop culture na nagsan. At ngayong episode na to, tayo ay mag-watch mo taste. Correct. So, ano ang watch mo taste mo for this episode? If only, tapos after that, watch nyo ang Rewind. Kasi nga Valentine's Day, kailangan puro love story lang ang panoorin nyo. Maiyak kayo, compare nyo. Same ba or with? Yes, Baka guys. baka ikulong ka sa CR. Kimi! Yeah. Ayan, ako Ako ang ang, evangelista. ang watch mo taste ko ay Drag Den. Yan, panoorin nyo. Oh my God, watch it on Prime Video. Season 2, Retribution. It's potential na makabog niya ang Drag Race Philippines for me. Potentially, yes, because it is being led by Manila Luzon and she has more ideas and she's been into the drag race itself, yung pinaka-pioneer na Tsaka drag ano race. din production-wise. Oo. Alam mo ba yung ano nila, di ba yung Drag Race, runway lang siya. Ganyan. Yung sa drag din, meron silang revolving doors. Doon Ay, dumalabas yung mga queens. powerful. At saka yung creative director nila, yung si Derek Rodsing is a trans woman. And so, parang alam mo yun, yung pinaka-puso ng drag din, very Pinoy. Unlike Drag Race kasi, is an international production na dinala lang here. So, parang may formula na sinusunod from abroad. Parang ganon. Oo, gets naman. Pero it could have improved kahit na may sinusunod na formula sa US eh. True. That's my point. True. Kasi if you're really good with execution, anything is possible. Pero kung hindi mo siya na-execute ng maganda, well, the formula of drag race US actually is maganda eh. Yeah. Hindi lang na-execute ng tama here. Yeah, hindi. Feeling lang ko yung kulang ano. lang sa madaming ano. Tsaka wrong casting of people. Like, not the contestants but let's say the host, the judge. For me, maraming wrong. Merong mga tama pero may mali. True. Hindi siya perfect. True. And yun, for me, ang pinaka-edge talaga ng drag din is yung puso niya, which is very Pinoy. Yung references that they use, yung very baklang kanal na Oo. it's not trying to be elitista. Oo. Yun, which I like. Kasi Correct. as someone who grew up with Pinoy TV, na talagang, syempre recently ko na lang naman na ano yan, yung mga international na palabas, pero growing up, puro Pinoy TV talaga yung, alam mo, doon ka lumaki. So, yung Yun mga yung point of sinasa- reference na ginagamit nila sa drag din, doon galing. Oo. I mean, yun nga yung sinasabi ko. Like, ang ganda na ng formula ng Drag USA, ng Drag Race USA, pero hindi lang na-execute ng tama dito kasi hindi nila na-incorporate yung Filipino culture. Pero, Na dapat na-incorporate nila, na dapat na pag-usapan din during pre-production pa lang. true. They try naman, pero hindi, parang hilaw siya for me. Kasi nga, wrong people nga. Charis, yun lang. Ang for me naman, ang edge naman ng Drag Race is yung casting nila ng queens. Although, maganda din ang casting, not saying na pangit ang casting ng drag din ha. Magagaling din ang queens ng drag din. Mas ano lang siguro, yung pinipili ng Drag Race Philippines is yung mas seasoned na queens. Oo. Ganyan. Wherein yung drag din is giving more opportunities to younger
Queens. Eh, di better. Kasi yun yung mas matitrain mo True, eh. Kasi yung yung mga season na patapos na. Sorry Alam mo yun, malapit na matapos sa Exit industriya. Diba? Ganon. Ayan. So, yun. Watch nyo na yan. Catch nyo yan on Prime Video. Watch nyo na. And, ayan, may bago kaming mini segment. Maliit lang na segment ito. Ito yung kung saan kami mag-share ng aming mga mini rants, mga pet peeves na mga observations. At ang title ng aking segment ay The Meltdown from the Mel. And ang kanyang segment ay Jonas Brothers. Maganda. at ang mga bumabother kay Jonah. So, ako muna ang meltdown. Ako siguro, yung mga people na they base everything on astrology. Hindi naman, okay lang naman if believer kayo ng astrology, pero yung every single aspect of life, dahil Scorpio ako. Alam mo yung ganon? Alam mo, hindi baka masama lang talaga ugali mo. Huwag nating i-blame sa pagiging Scorpio mo. Yung ganon, yung parang, or, ay, tahimik yan kasi, Gemini siya. Baka introvert lang ako. Huwag lang idamay. Meron kasi mga ganun yung lahat ng bagay nakabase sa astrology. Correct. For me lang naman. Ganyan. Ikaw, ano ang iyong Jonas Brothers? Feng Shui. Charing. Charing lang. Hindi guys, charing. Siguro ako for me, yung mga, di naman ako bothered sa mga to, but nakaka-bother na ganun yung nagiging nila, perspective when it comes to finding a guy na nagiging desperate na in a sense na parang lahat daw trinay na nila, online dating and stuff, nag-join sa mga ganitong groups pero wala pa rin nahanap. Kasi, love yourself first. Parang maging totoo lang tayo na ang mga tao ay visual. Kung ano yung una nilang makita, yan ang magiging una nilang impression sa'yo. So, kung nakita ka nilang haggard, paano ka magugustuhan at the first time na makita ka, di ba? Paano matutuloy ang conversation kung nakita na na haggard ka? So, syempre, unahin mo muna yung sarili mo. Kung tumitingin ka sa salamin at nagugustuhan mo yung nakikita mo sa salamin, then you're good to go. Pero kung tumitingin ka sa salamin at hindi mo nagugustuhan na nakikita mo, you're not good to go. Ay! Ganun yun. Kasi, kung happy ka, nakikita mo sarili mo, happy ka kahit chubby ka, pero ang ganda mo, ang carry mo dalhin sarili mo, marunong kang magdamit, marunong kang, yung hygiene mo, okay, yung hygiene mo and stuff, perfect, yan, go na. Kasi wala naman talaga sa physikalan at the end of the day, nasa pag-uugali pa rin, nasa personality, pero ang unang ang tinitignan talaga yung physically. So, kung alam mong may kulang sa'yo, present yourself well. Like, kung jubi ka, hanap ka ng outfit na na babagay sa'yo, na maganda ka pa din. And then, kung basta yung mga kulang sa'yo, yun yung punan mo. Like, halimbawa, may nakita pa ako, naghahanap ng job, pero ang dami namang hereret sa binte. Wax mo na. Sis, wax mo na tayo, di ba? Kasi, sa arms mo, ang dami din, wax mo na tayo. Mel, kaya pa ba? Ina ka. Ewan ko sa'yo. Nag-meltdown na po. Meltdown na talaga to. Hindi, pero totoo yun. Self-care is self-love and self-love attracts the outside love. Correct. Kaya mo yan, Dex. Ayan. Hindi na nag-meltdown na po siya literal. Ayan, of course, hindi matatapos ang episode na ito nang wala kayong nalalearn. Dahil deserve nyong maging bakla, ito ang Word of the Bex! Ayan. Ano nga bang ating Word of the Bex para sa mga hindi nag-wax? Ito, actually, ang Word of the Bex natin, hindi to, common gay lingo. Ito ay words natin nung college. Sariling word of the Bex namin to. Ito ay ang
Nanini at namama. Nanini para sa mga otoks at namama para sa mga Merly. Correct. So, pag nakita yung crush, nanini. Namama. Nanini gas, namama sa. Ayan na. Ayan. So, minsan Balang na to. Pero, minsan nung college, uy, namama, baha. Correct. Langoy na. Uy, nanini, butas. Mature. Ganon yung mga words namin nung college. Di ba, namin. Edukada. Charis. As an educated. Charis. With the hair flip. Pagkatapos mo i-award yung mga balbon. I cannot. Hindi kasi naghahanap ng jowa. Tapos hindi nag-wax. Anong gagawin natin? Siyempre, pag nakita yun na utoks, turn off yun mga ziziz. Huwag tayong At dahil dyan, guys, eto na. It's time to wrap up. Kasi tutuloy namin yung tawanan after this at marami pa kami pag-uusapan. Maraming salamat sa inyong support. Tuloy-tuloy lang po tayo. At True. namang mag-weekend. Correct. Konting push, laban, at prioritize ang New Year ngayong Valentine's Day. Para correct. At happy. true. At kung walang date, wag ipilit. I-date ang sarili. Alam mo yun, parang self-love, self-care, Kung ganyan. magpaspa ka, magpa-body scrub ka, mag-wax ka. Ipatreading mo lahat. Correct. Lahat ng unwanted Pwede ba yun? Threading sa binte? Whiz. Lahat ng unwanted hairs, ligwakin. Sugar wax. Ganyan. Oo. And syempre, wag niyo pong kalimutan bisitahin ng Occidental Mindoro at ang Isla de Oro Hotel kung meron kayong kung trip nyo lang, magbakasyon, diba? I-visit nyo na. Also, I would just like to share meron po kaming small business. Ito po ang hummus. Correct. So, kung meron po kayo, kung bet nyo po makatikim ng hummus. Hindi Hamas hummus. Ayan. I-like nyo na po. Bipindot sana kasi pinigilan ko. I-like nyo na po ang Mr. Bubu page sa Facebook at sa Instagram. We were on the trial period for the past few weeks and then we're coming back better. Taray. Love it. At syempre, kung nandito na din lang kayo, kung saan kayo nanonood, i-rate yun ang aming podcast with 5 stars only. And syempre, kung meron kayong mga kailangan na graphics and everything, contact nyo lang po si Mel. Lahat ng ganap, kaya niya yan. In basta an hour. Basta hindi busy. Oo, basta hindi siyang inangarag. Correct. And follow nyo na din ang social media accounts ng Baxters at Baxters Podcast anywhere. Except X. Wala yata kami X. Wala tayong X. Pero magkakaroon. Sure. Ay, oh my God. Wag naman. Ayun na. Remember, magwak. Pero at follow nyo din ang aming mga personal accounts at Jonah with 4 A's at Rometpaul620 at Between.jobs. Yeah. Correct. At syempre magpakilala kayo na fanatics kayo ng Baxters para accept po kasi naka-private yung personal profile dahil nga mabubugi tayo pag meron akong in-accept. Or may nag-follow na tsaka. Tandaan, merong nagmumulis ng social media. At saka medyo active na din kami sa TikTok. May mga uploads na kami ng mga mini clips from the episode. So, follow nyo na din kami. Tsaka yung sa Facebook, abangan nyo naman, nag-upload kami ng mga clip ng buong episode na tsaka YouTube kung wala po kayong Spotify or Apple podcast. Ayan. Mas abongga din doon kasi video pa din yung ina-upload namin. Late lang ng 1 week yung upload kasi syempre, gusto din namin bigyan ng moment yung aming Spotify. So, correct. At saka, sorry, ang dami kong hiccup lately, Pagod si ako lang. Pagod talaga in life. Oo, pero laban lang tayo. Thank you again for watching. Thank you so much. Bye. Always be kind. Happy Bye. Hearts Day! Happy Kifi. You've been listening to Baxters, The Mel and Jonah Show. Follow Baxters on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Baxter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.